tayo ay kanyang patuloy na inaalagaan sa kanyang mga salita. Ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay may pamagat na What Spirit is leading you? Anong espiritu ang siyang gumagabay sa atin? Itong teksto na ating binasa, ito yung pagkakataon na kasama ng ating Panginoon, yung kanyang mga alagad, at sila ay sinusundan niya. Sinusundan siya ng kanyang mga alagad. At dito, ipinakita yung parang impression na kung minsan maaaring dumadating sa kaisipan ng tao, di ba? Isipin natin itong sinabi dito dito sa chapter 9, verse 51, sa verse 55, 54. At nang makita ito ng mga alagad niyang si Santiago at si Juan, ay nangasabi, Panginoon, ibig mo baga magpababa tayo ng apoy mula sa langit at sila'y nawin? Tatapos lumingon siya at sila'y kanyang sinasigaan. Yung mga alagad niya, para bagang dumating sa kanilang kaisipan na bakit hindi sila tinanggap sa lugar na yun, parang nilalagay nila sa kanilang kamay yung batas para kung Old Testament, di ba? Pero sinabi ng Panginoon nga na hindi siya napalito para pumusta, kundi upang magbigay ng buhay sa bawat isa. Kaya yung impression na dumarating po minsan sa kaisipan ng tao, hindi lahat galing sa Diyos. May mga maling impression na dumarating po minsan. At kailangan maging aware tayo, maging masikap tayo, maging mapagmatsyag tayo kung ano nga ba yung espiritong maaaring nag-uutok sa atin sa mga bagay na ating ginagawa. Pero ako'y naniniwala na sa mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, makikita natin na naroon yung kanyang gabay, pagpatnubay, at pagbibigay ng kanyang instruction sa bawat bagay na ating ginagawa. Ako'y naniniwala na si James at saka si Jan, hindi naman sila killed in the devil eh. Pero maaaring sa pagkakataong niyon na yung under influence sila ng maling espiritu, apply the gospel of Christ in the wrong manner. Sabi niya, pugnawin na natin itong mga taong ito. God did not come to destroy life, but He came to save. Siya ay napalito para magligtas. Kaya hindi natin gagamitin ang ebanghelyo ng ating Panginoon dahil sa galit na nasa ating puso. Sapagkat kung tayo ay namumuhay para sa Panginoon, kahit na makita mo yung tao na kuminsan gumagawa ng masama at maaaring tayo ay kanilang ginagantihan pa ng masama, pero hindi natin gawain na tayo yung magbibigay ng ganti sa kanila. Sabi sa Romans 8:16, na ang Espiritu ng Diyos kasama ng ating Espiritu na siyang nagpapatotoo na tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya, sa ating pag-aaral sa umagang ito, makikita natin mayroong mga ibang espiritu eh. Sapagkat napapatunayan ko na ang pagtitiis sa panahon ito ay hindi karapat-dapat may tumbas sa kalwalatiang mahayag sa bawat isa sa atin. At dito sa verse 16, ang espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya pag tayo'y mga anak ng ating Panginoon, kung minsan yung ibang tao, maaaring hindi tayo nakikilala, di ba? Hindi kilala yung everyday na ating mga gawain. Pero tayo mismo yung nakakapagpatunay, kasama yung Espiritu ng Diyos, na ipinipprove niya na tayo kanyang mga anak. Maaaring sabihin ng tao, hindi ka anak ng Diyos. Pero alam mo naman na talagang kayo namumuhay sa Panginoon.
dito, mayroong espiritu na thieving espiritu na tinatawag dito sa Marcos chapter 9 verse 25. At nakita ni Jesus na dumaragsang tumatakbo ang karamihan at pinagbigaan niya ang karumalduman na espiritu na sinasabi sa kanya, ikaw bingis at thieving espiritu, iniuutos ko sa iyo na lumabas ka sa kanya at huwag ka nang pumasok muli sa kanya. Sa ministeryo ng ating Panginoon, karamihan talagang maraming dinadagpo siya ng mga mayroong mga sakit, malubhang karamdaman mula pa sa kanilang pagkabata, at kung minsan mga inaalihan ng demonyo, ng karumalduman na espiritu. Ipinapakita dito kaya yung spiritong death spirit, evil spirit that took away a person's ability to speak. Yung espiritu ng kalaban o ng diablo, maaari ngayon sa umaga ito ngayon ka palang nakapakinig ng kanyang mga salita. At napapakinggan mo na yung evil spirit, espiritu ng demonyo. Yan yung karanasan ng isang taong hiwalay sa ating Panginoon. Noong mga panahon iyon, hindi ko alam kung anong mga demonyo, mga little evil na nandyan sa atin. Espiritu ng kasinungalingan, espiritu ng mapagtungayaw, espiritu ng alak, espiritu ng pagmumura, espiritu ng pagsisinungaling, espiritu ng kataasan, espiritu ng alak. Yan, ibang mga espiritu na yan. Yung espiritu niyan, it took away a person's ability to speak. Anong dapat isalita ng tao? Na siya ay magsalita ng katwiran, di ba? Inaalis niya yung bagay na yun. Kaya din ang tao, minsan nagsasalita siya na mayroong karunungan, para siya nagsasalita na mangmang. Kapag siya ay malayo sa Panginoon. Kaya kung minsan nakakapagsalita siya ng mga bagay na nakakasakit siya sa kanyang kapwa. Na ang kanyang kapwa ay lumalayo yung loob sa kanya. Bakit? Dahil hindi siya nag-iingat sa kanyang mga pananalita. Mabilis siya masyadong magsalita. Come out of her. Kaya sabi ng Panginoon, umalis ka sa kanya. Sumagang ito ang ating Panginoon. Kaya niya yun. Na maalis yung evil spirit na yon, yung espiritu nasa tao, yung espiritu ng kasalanan sa buhay ng isang tao. Ito yung kalayaan na ibig na iparanas ng Diyos sa bawat isa. Naranasan na ba natin ito, mga kapatid? Napalaya na ba tayo sa bagay nito? Salamat sa Diyos na kung naging karanasan mo yung bagay nito, ito ngayon ay isa sa mga tinulungan ng ating Panginoon, kagaya nito, itong tao ito, na kanyang tinulungan. Ang mga bagay na lumalabas sa bibig ng tao, ito ay nanggagaling sa puso. Naniniwala kayo doon? Mga anak? Sa mga batang maliliit, kung minsan, konti pa yung nalalaman nila. Hindi pa sila ganoon magsalita. Yung mga na-acquire nilang kasalanan, andun pala. Mga persons, Pero pag lumaki na sila, makita mo, napakarami na rin nalalaman. Lalo ngayon, expose ang mga kabataan sa internet. Pag-click mo pa lang doon, marami na rin makikita. Kaya kapag hindi tayo maging maingat din sa bagay na yan doon, na-acquire ang lahat, nakikita, na-influensyahan ang tao. Kaya nga nung unang panahon, sabi nga ng nanay ko bata na yan. Yung mga bata, natatakot sa nanay, sa lola. Kapag may bisita talagang andun sila sa gilid-gilid. Hindi sila yung tumatalubong. Ngayon sila na yung tumatalubong. Kapag may bisita, saka sila hingi ng pera. Di ba ganun yung mga bata ngayon? Pingi dito. Doon nila sinasamantala yung kanilang mga magulang kasi alam nila hindi magagalit.
nag-go siya ng ganun kahaba. Pinapalusunod ng ating mga estudyante, lahat ng mga parents, sabi ko, hindi dapat ito. Hindi model ka kasi, sabi ko naman. Ganda yun. Kaya nung panahon na yun, ganun pa. Kapag nakita mo na nga daw yung tiko, pakakatalan ka na, tama ba yun? Kapag ginawa ka na yung kamay, pakakatalan na? Nung panahon yun. Ngayon, isang text lang, yes na. Isang text lang, nakapost na. Mga ganun eh, di ba? Kailangan, noon, naghihirap pa. Yung nagbabalsik ng ano, nagsisipag ng tao eh. Kaya isang kabataan na bago sa akin. Wala na po bang kahoy na sisipakin para mapatunayan daw na yung nagkakagusto sa kanya na mahal siya? Ipauwiin mo sa probinsya, sabi ko naman para magsibak ng kahoy. Pero men, model na tayo, wala namang kahoy dito sa Manila eh. Diba? Pero ang ano doon, sabi niya, kapag tapat ng isang tao, isang nagmamahal, pupuntaan siya sa bahay. Talagang seryoso, di ba? Ganun yung panahon na yun. Yung panahon ng mga matatanda. Hanggang sa dumaan yung generation by generation, iba na, tinagaan na ng teknolohiya. Yung lahat ng mga bagay. Pati yung ugali. Na-westernize na tayo eh. Ugali ng ibang bansa, napunta na dito sa Pilipinas. Ganun na ngayon yung panahon natin. Pero alam po ba ninyo na yung paraan pa rin ng Diyos, the old-fashioned way, is good enough for me. Yun pa rin yung kalakaran na ibig na mangyari ng ating Panginoon sa mga nagsisusunod sa Kanya sa panahon ito. At salamat na yun pa rin. Nakakasunod sa Kanya. All the issues of men is come from the heart. Nanggagaling ito sa puso. Kaya kung ano yung galing sa puso, yun ang lumalabas sa bibig. Kaya makita mo yung mga bata na talagang na-nurture sa aral ng Panginoon, sila yung paborito ng mga teacher doon sa paaralan. Tama ba ako, mga anak? Sila yung pinakaginiwan na utusan. Minsan, hindi na nasasabihin magwalis eh. Puro walis na lang hawak eh. Sana gano'n din sa bahay. Pero ako estudyante eh, kapag kumakain ako, kasi oras ng klase ko, kakain talaga. Inaabangan na matapos ako. Pagkatapos na binaba ko yung kusara ko, teacher, hugasan ko na. Sabi niya kagad eh. Dahil kaya may grade yun. Kasi tinatanong ko naman yung mami niya, mami, talaga bang masipag sa trabaho? Oo, ma'am, masipag yan. Maganda. Binabakak ng magulang, ano. Hindi lang doon dahil mayroong makukuhang grade. Kaya yung mga anak natin, dahil sila ay nakaralan na, may group sila. Sinong group na yun? Lahat yata ng mga babay, nandun kay Kuya Paul, no? Kuya Paul, siya yung unang kabataan namin sa Bikutan noon. Nasutil din. Pero salamat na dahil lang mamisa sa Panambakan. Ayan, sinundan ni Kuya Yen. Sutil din, pero mga kuya-kuya lang yan nila. Lumalaki sila sa aral ng Panginoon. Nagpatuloy sila sa Panginoon. At ngayon nakita ko, marami na. Ang dami na. 3 batch nga eh. At isang araw, isang tipak mata, makita mo na yan. Gaganin ka na eh. Malit ka na, gaganin na yung ulo mo. Dahil malalaki na silang lahat. Nakita ko ngayon mga paan nila habang umakyat sila eh. Talagang na-amaze ako sa kabutihan ng Panginoon na lumaki sila niya. Lalaki na ng mga sapatos sila. Halos maapak-apakan mo, katulis tayo, mga sapatos. Nahahaba na. Kasi hindi na malaki yung pako eh. Yung pako, yung sapatos ko, hindi na mahilang yung sapatos ko ng anak ko. Kasi yung laki na rin yung kanyang paa. Evil man will not speak good. Kung ano yung galing sa puso, lumalabas. At yung
yung evil man, ibig sabihin hindi pa nalinis ang kanyang puso, hindi niya nakapagsasalita ng matino, ng maayos. Hindi ko sinabing lahat. Maaring pasekreto yung iba. Wala kang mapupulot na aral dyan na magandang asal. Although mayroong mga morally good, pero not all are pure. Hindi lahat. Unless na talagang yung puso niyan ay nilinis ng dugo ng ating Panginoon. Hindi po ba? Pero tayo lumayo sa mga bagay niya. At lumayo rin tayo sa mga taong ganito. Sa paligid natin. Hindi ko sinabing magpakataas tayo na hindi na natin sila kakausapin. Pero hindi tayo magkakaroon ng sweet communion with them. Hindi tayo magkakaroon ng intimacy sa kanila, na makikipag-close ka sa kanila. Ang mga close friends natin, ang Panginoon, di ba? Siya ang ating matapit na kaibigan. Pero meron din tayong masusukuhan ng mga matatapit na kaibigan na ikaw ay makakapulot ng mabuting aral sa kanila. Walang iba kundi ang mga anak ng Diyos. Huwag natin silang iwanan. Tama ba ako? Sapat din ba tayong mga kaibigan? Pwede ba naman tayong i-entrust yung mga pagtitiwala sa atin ng mga itinuturing natin kaibigan? Baka sa isang pitik lang, iiwanan natin sila. Pero salamat sa Iglesia ng Panginoon, kahit na madilim yung gabi, maliwanag ang araw, kung madilim yung gabi, andyan sila sa'yo. Kahit na madilim yung langit, andyan pa rin sila. Hindi yung habang yung rising sun, yung maliwanag lang ng araw, kakalang andyan. Makikilala mo yung mga tunay na kaibigan. Yung nariyan sila sa madilim na dako ng iyong buhay, ay nariyan pa rin sila na sumusubaybay, sumusuporta kayo. At doon mo naman palagi sila mamahalin, di ba? I-influensyahan kanila para ikay lumayo sa Diyos. May mga ganitong kaibigan. At lumayo tayo sa kanila. Piliin natin yung mga kaibigan na kakain na nila sa paanan ng ating Panginoon. Hindi ka nila ilalayo. Sabi nga, took away their ability to hear. Aalisin nila yung pakinig mo, ilalayo na nila sa Panginoon. Ganyan ang espiritu ng sanglibutan. Pero kung tayo lalakad na malapit sa ating Panginoon, makikita mo at maririnig mo malinaw ang salita ng Diyos. Di ko ba? Malinaw mo maririnig yan. Kaya pag alam mo, ipapakilala sa iyo ng Panginoon na mali ang iyong gagawin. Kapag mali na yun, huwag mo nang ituloy. Kaya nga po dito, yung influence ng mga taong nakakasama natin, napakalakas yan, lalo sa mga kabataan, napakalakas ng influensya. Yung mga taong nakakasama natin. Kaya sabi niya, tell me your friends. And they'll tell you who you are. Pakilala mo sa akin ang iyong mga kaibigan. Sino-sino sila? Saan sila nagpupunta? Anong uring buhay mayroon sila? Paano sila umasta doon sa kanilang pinapasukan, sa kanilang paaralan? Pero minsan, yung mga anak ng Diyos, yung mga iniiwanan eh. Pero dumali nang mag-isa ka na manindigan at sa katotohanan ka. Huwag ka lang ma-influensyahan nila. Kaya nga, be careful, maging maingat tayo sa bagay na to. Sabi pa niya rito, yung death and sorry spirit. Sabi niya rito sa 18.2 ng Revelation. Pinag-aralan na natin kanina yung Babylon. Magsilabas kayo, mga ingat kayo, na huwag kayong mahawa sa kanilang mga gawa.
At siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsabi, "Nabuho ang dakilang Babylonia na naging tahanan ng may demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumal-dumal at kulungan ng bawat karumal-dumal at kasuklam-suklam na mga ibon." Kaya yung Babylonian symbolizes sex religion. Yung mga sekta ng religion yan. It is the habitation of the devil. Ito yung pinapanahanan ng iba't ibang uri ng mga espiritu yan. Ano nasa sekta ng religion? Ano nabago sa ating buhay? Sisimba ngayon. Pag-uwi ng bahay. Anong uring buhay mayroon pa rin tayo? Naroon pa rin. Parang yung pugad. Parang yung pugad ng manok, di ba? Ano na yun? Anong tawag doon? Yung kumakagat? Anik? 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 Marami yan. Eh, alam mo na kunyari, andyan ka na. Ako naman eh, maririgot ka na, andyan ka na. Ang dami nga palang ano, hindi ka pa aalis dyan para hindi ka mamate, para hindi ka mahawa. So, pala dito na ako mamamatay. Andito na yung mga ninuno ko. Hanggang sa mga offspring na gusto pa rin. Parang ganyan yung mga sekta ng religion ngayon. Hindi nakaalis sa kasalanan, libre sa kasalanan. Pero may religion naman. Maganda dito, libre lahat eh. Walang bawal. Sa inyo kasi, napakaraming bawal. Hindi ko kaya yan. Pero salamat, kaya natin, amen? Amen. Kaya ng Diyos yan sa atin. Tinulungan niya tayo na makaalis yan. Napakahirap noon ang umalis yan. Pero, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, Espiritu ng Diyos, sinalis tayo dyan. Napalaya tayo, nilinis tayo. Kaya ngayon, bigyan niya tayo ng kapangyarihan. Above all things, sa lahat ng uri ng kasalanan. At hindi lamang yun, binigyan din tayo ng kapangyarihan na gumawa, kumilot, magministeryo sa ubatan ng ating Panginoon. Ang Diyos ang nagbibigay niyan, mga kapatid. Hindi sa pamamagitan ng aking power, mangangaral ako, sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, magtatagumpay ako laban sa kasalanan. Isang titik niyan sa isang minuto, pwede tayong bumagsak eh. 10 years na itinayo mo ang iyong pananampalataya. Pwedeng mag-iba yan sa isang sandali, sa isang minuto, kung hindi tayo mag-iingat. Maging sa desisyon ng ating mga ginagawa, mga kapatid. Kaya may Babylon na sinasabing tahanan na mga iba't ibang uri ng espiritu, yun yung Babylon niya. Pero mayroon din naman yung bride na sinatawag, the bride of Christ, represents a pure woman. Yung babaeng malinis, yan ang iglesia ng ating Panginoon. Siya yung inahawa sa mga babae. Yung mga babaeng ito, yung mga sekta ng religion na napakarami ngayon. Ano ba yung religion na yan? Kung hindi naman nalinis ang iyong puso, walang kwenta yung religion ng tao. Clothed with his own righteousness, pure linen, clean and white. Yan ang sinisimbolo ng ngiti. Yan ang iglesia ng ating Panginoon. Pure siya. Wala siyang spot. Hindi siya nasaksikan ng mansya. Kaya ang mga anak ng Diyos, ang mga Kristiyano, ang kasama sa iglesia ng Panginoon, sila yung mga malilinis. Dahil kung minsan mayroong kasama-sama. Hindi ibig sabihin sumama ng 10 taon, 20 taon na nanambahan. Pero, kung hindi siya nilinis ang dugo ng Panginoon, kasama-sama lang siya. Hindi siya kasama sa iglesia ng Diyos. Out siya sa iglesia ng Panginoon. Maaring kasama lang siya. Doon sa kapulungan. Sayang naman yung panahon na yon. Napaawit-awit tayo
ito represents, the bride represents the pure woman, na ito yung inaalagaan ng kasintamang lalaki, the husband, not only please his wife on the very best that heaven can afford, but clothed with his beautiful garment of salvation. Yan ang ating Panginoon. Yung parang yung kasintamang lalaki, di ba? Yung kasintamang lalaki, obligasyon niya na kanyang alagaan, kung magkaroon siya ng pamilya, buhayin niya yung kanyang pamilya, yung kanyang asawa, provide all the needs that heaven can provide. Kaya ganoon kabuti ang Panginoon. Espiritu ng Diyos na yan. Yun ang lumaakay sa atin upang tayo'y patuloy na magpagamit sa ating Panginoon. Hindi espiritu ng katamaran. Hindi espiritu ng katamaran, tanghali na, hindi pa gumigising. Okay lang yun sa mga bata na hindi pa pumapasok. Pero pagpasukan na, huwag na nantayin na gigisingin pa. Diba? Daw naman kapag yung laki-laki na tapos ginigising mo pa yung malaki na, yung 10 above na, yung nabandanan. Kapag mature daw yung isang Kristiyano, lagi yung nalilinig kay Pastor ito, hindi mo na kailangan siyang mabutal. Kapag nakita niya doon may nakakalat na balat, pupulutin niya, may makita siyang kalat. Pero wala na namang Kristiyano kumakain ng oras ng panambahan at magkakalat lang dyan, di ba? Siguro yung bata, pwede. Pero kung pag nakita mo yung isang bagay na masilip mong gagawin mo na, hindi ka na sasalinin yung mga mature. Kahit sa inyong tahanan, kilala nyo rin kung sino yung mga mature dyan eh. Na gagawin na lang yung isang bagay. Lagi naman yung ginagawa, gagawin na lang niya. Hindi mo na kailangan lagi na-remind siya. Ginagawa na niya yung bagay na yun. Kaya bilang mga anak ng Diyos, responsable tayo sa ating paglabong espiritual. Hindi yung pastor natin. Kundi tayo mismo, work out your own salvation. Maaaring kasama natin sila. Kasama yung mga ministro ng Diyos. Sumusubaybay sa atin. Pero hindi naman yung confusing para tayo lumagong spiritual. Alam niyo, para magiging malusog yung ating katawan, di ba nag-exercise tayo? Exercise? Tuwing umaga? Na-exercise. Sabi yung isip natin. Kailangan may exercise din yan. Kaya nga yung Christian continuous learning din yan eh. Hindi ito alam na natin dyan, 316. Susunod na taon, magkakaroon ng Bible report, Bible, patakan ng bola, yun pa rin. 2 years na, isa naman ulit, after 2 years naman, isa na naman ulit. Eh, kung sabong taon na, dyan 316 pa rin. Ibig sabihin yun pa rin ang minimemorize mo ng napakahaba ng panahon. Nagsisikap tayo. Na lumago, na lumaki. Na isang araw, hindi na tayo yung kasakasama. Kahit pasama-sama ka na lang isang araw, isa ka na yung blessing. At kinapupulutan ng aral. Kinapupulutan ka na rin ng blessing ng iyong mga nakakasama. Kaya yung mga training ground minsan sa mga outreach services eh. Sa mga outreach. Sa mga kabataan. Kaya nakakapangaral na. Sino may nabasa kong isang
magaling na Prince of na yung naging picture, si Squadron. Ano pa lang siya, ilang taon pa lang siya nung nangaral siya. Wala pa siya isang taon na tumanggap eh. Nangaral na siya. Pinakita niya yung kanyang talagang pagmamahal sa Ebanghelyo ng Panginoon. At hanggang sa siya ay pinagpala na ng ating Panginoon. Ano ba? Yung spirit of preeminence. Sabi niya dito, kung minsan ito yung maaaring mag-lead sa isang tao na hindi nilinis na lubos ng ating Panginoon yung kanyang puso. Magkakaroon siya ng kataasan sa kanyang sarili. 3 John chapter 9, verse 9. Ako'y tumulan ng ilang bagay sa iglesia, tatapat si Diotrephes na nag-iibig magkaroon ng kataasan sa kanila ay hindi kami tinanggap. Kaya kung umalyan ako, ay ipaalala ko ang mga gawang kanyang ginagawa na nagsasalita ng masamang salita laban sa amin at hindi nasisiyahan sa ganito hindi man niya tinanggap ang mga kapatid at silang mga ibig tumanggap ay pinagbabawalan niya at pinalalayas sila sa iglesia. Kung sa ating espiritu ito, mayroong mga kapatid na galing siguro sa ibang lugar, pagdating doon sa kongregasyon nila, pinagbabawalan niya. Pati yung mga, huwag niyo siyang entertainin. Sa ating espiritu yan. Huwag mo siyang kausapin. Mayroon pala nung unang panahon. At pwede rin lumitaw yan. Yung espiritu ng Diotrephes na magkakaroon ng Diotrephes na kukuha ng kanyang mga alagad na tagasunod ng kanyang likuran. Nakakampi niya. At magkakaroon sila ngayon ng sariling magtatayo yan ng sarili nilang obligasyon. Pero salamat sa Panginoon, hindi yan nahahayaan ng Diyos. At kung mayroon man talagang inirinig talaga kung sino sila. Yung mga iba naman nasusubyo, di ba? Sa iglesia ng Panginoon. Kung mayroon mga ganyang espiritu. Kaya dito, sa iglesia ng ating Panginoon, iisa yung espiritong tinanggap natin mula sa Panginoon. Kaya yung espiritu nito, mayroong handang magpasakop. Kunyari, punta ka sa isang gawain, kinalalaman din naman yung namumuna, di ba? Hindi nandun ka na, kakatabihan dito na ako. Nagis yun na. Hindi ko na ako. Hindi naman siya nagpapaalam nun eh. Pinapalam niya, doon na siya. Pero tayo naman, nakakaralan tayo eh. Maaaring mo muna, hindi mo alam. Ngayon, nalaman na natin. Nalaman mo yung kalooban ng Panginoon. Maganda na sumunod sa ating Panginoon. Mas maganda yung mayroong kababahan. Kaya nga dito, yung bride represents a pure woman. Yan yung iglesia ng ating Panginoon. Malinis siya. Pinaganda siya. Beautiful, sabi niya eh. Pag sinabi mo maganda, hindi pangit, sabi ni Roda. Hindi kulang yung pagto ng katawan. Sabi mo, ganda-ganda mo, tapos wala naman pala siya milong. Sinungaling ka naman. Kaya maging natapat tayo dyan. Kapag sinabi maganda, perfect siya. Walang missing part ng katawan. Di ba? At araw natin. Kaya tayo araw natin na mayroong mawala sa parte ng katawan natin. Kaya ngayon kukulang minsan eh. Kahit yung parte ng daliri natin, ayaw natin na mawala. Di po ba? Yung ngipin naman kung minsan, pagsuki, pinakabunutan at pinapalitan ng maganda. Nagpapabalik
brace. Ayan. Para pag ngumiti, medyo may pakita-kita na gano'n. Kanya naman kung may pera ka, maayos ka yan. Para gumanda nga eh. Kaya yung katawan ni Kristo, pinapaganda yan eh. Hindi pinapapangit. Tama lang yung ano niyan. Tama lang yung talaga pagkalagay yan. Yung kamay, tama lang yan. Yung kilay mo, tama lang din yan. Huwag mo na siyang babawasan. Diba? Tama lang yan. Perfect yan. Ang nilagay ng Panginoon. Tunod yung sani, wala kang kapabilitan. Yung palay, ginaganon-ganon ko eh. Parang kung maalala pa ni tatang nyo nung nandun ako sa Taybaton, ginaganon-ganon ko na. Pero kung sumubo naman na, isang beses ko lang ginawa yun, masakit. Kung patay yung ating namin. Ginagawa ko niya girl, sabi ni tatang eh. Ginaganon-ganon ko nung ano ko ng palay. Kasi yun ang pinambubulot ko nung kilay ko kasi wala kaming kanin. Perfect na yan. Tama lang yan na ginawa ng Panginoon sa'yo. Maganda ka. Gwapo ka. At lalo ka pang magagandahin ng Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Kaya wag tayo mag-judge sa itsura lang. Alam mo, ang ganda-ganda, amo-amo na mukha. Parang santo niya. Pag nakasama mo, makikita mo kung ano yung ugali niya. Sama kayo na matagal, makikita mo siya. Baka lang mabait-bait lang yan kapag nasa harapan, sa palikod pala, hindi naman. Diba? Pero sa mga anak ng Diyos, hindi tayo nagmamaskara eh. Hindi natin tinatago yung tunay natin pagkatao. Kung nire-reveal na natin yan sa Panginoon. Kaya hindi na tayo matitit. Nakasigas ko nga ito, puntahan ako sa bahay nila kung talagang mabait ito. Hindi na, talagang kung ano yung ugali mo dito sa panambahan, yun na rin sa inyong tahanan. Kung generous ka, kung mag-aral ka, kung mapagbigay ka, marunong kang makisama, tapat ka, kaibigan. Hindi lang araw ng linggo yan. Buong isang linggo, buong isang buwan, buong isang taon, 10 taon. Kung ano ka ngayon, talagang inilis ka ng Panginoon. Bakit? Ginawa kang maganda ng Panginoon eh. Yung pangit, pagagandahin ng Diyos. Sa physical, pag may pera ka, pwede kang gumanda, di ba? Kagaya ni Mami Indonesia. Ginawa pa nila sa seminar namin eh. Kanyang galit niya sa mga bata ay 1, 2, 1, 2, 3. Ano ba yung niya? Very good, very good. Kaya kapag nakakuha ng tamang sagot yung bata, 1, 2, 1, 2, 3. Very good, very good. Kaya hindi siya crap daw yung sabi ka. Gumanda siya, di ba? O, nakakaganda pag may pera. Pwede. Yung ilong mo, kapag ka, pwede mong sa plastic surgery ka, tatapos siya. Medyo mahaba yung babang mo, pwede mo sabasan yung babang. Medyo matulis ang tayo, pwede mo maganda yung tayo. Gaganda! Yung buhok mo! Natin, langit lang naman, pwede ka bumili ng mamahalin ng pinapahit dyan. Yung balat mo, yung mga tigaan mo, pwede mong may mga ano yan, pwede mong pagkalain yan. Para kayo kumikinis ng yung balat, di ba? Mamahalin na lotion. Yan. Kami noon, tandibo lang namin, Mr. K. Shampoo, Mr. K. Sabon namin, Mr. K. Pero salamat sa Diyos. Dito pa rin yung balat ko. Natunaw sa Mr. K. Pwede lang gumanda sa pera. Pero dito ngayon, dahil sa kaligtasan, gumaganda ang isang tao. Gumaganda. Physically, pwede rin. Kasi magiging maayos ka na sa sarili mo eh. Suklay ka na ng suklay, di ba? Lagi kang naliligo. Hindi naman
Hindi naman yung kapitbahay mong susupply pa sa'yo eh. Nasa iyo na kung paano mo pagandahin ang sarili mo. Ang talagang concern dyan, mas concern dapat ikaw. Paano maging appearance mo sa mga tao. Diba? Ako, maaari ayaw kong lumalabas ng bahay na hindi ako nakaligo eh. Maaari lang, ayaw ko. Na hindi nakasupply ng buhok. Ewan ko sa inyo, baka yun nilang lintitin nyo. O talagang ayaw, maaari talagang ayaw ko na lalabas ko, pumunta ka ng tindahan na hindi ka man lang nakaligo, nakasupply o naka-jeans na maganda na makikita ka ng disente. Merong parents noon, parang galing bata. Alam mo ba na hindi maganda yung gano'n? Kaaway ng anak, kaaway din yung nanay. Hindi mo, inuulalaan niya akong pumasok sa room. Andun na siya, nakadakter, tapos yung buhok niya gumagano'n pa. Wala ka na away-away, gumagano'n pa rin siya. Pinapanood ko lang siya. Hindi niya alam, nandun na ako, naaway niya yung bata. Kasi kung gano'n ako, after nung nakausap niya yung bata, alam mamiyak-iyak na yung style ako. Parang hindi maganda yan. Dito na ako eh. Nasa premises na na-esperahan niya, nasa under ko yan. Hindi maganda. Kaya hinihinin ko sila, sabi ko hindi maganda. Hindi pa kayo nakatuklas, dito na kayo. Hindi nakatuklas, dito na kayo, nakakayo. Mapapahiya yung anak ninyo. Pinapapangit nila yung sarili, ganda-ganda pa naman niya. Maputi, may nunal pa siya dito. Pero pumapangit ang tao dahil sa kanilang mga pag-ugali minsan. Pero sa kagandahan ng kabanalan, makikita mo kahit na hindi masyadong matanos sa ilong, hindi siya masyadong natangkad, binagkaitan siya ng tangkad ng Panginoon. Pero makita mo pala napaka-araw ng kanyang espiritu. Mahusay pala siyang bumasta, hindi siya gastarol. Ako ano na makita, bili ng bili, wala na akong pera. Hindi na pala ng bili. Gastarol pala siya. Matalino pala siya. Marunong pala siya maglibre. Diba? Hindi pala siya kuripot. Ito sinasabi sa inyo to ha, para dahil may kuripot sa inyo ha. Alam ko, ang mga anak ng Diyos, nung tayo tumanggap sa Kanya, kung ano yung para sa Panginoon, ibinibigay natin yung para sa Kanya. Hindi natin sinushoot lahat sa bulsa natin. Tapos kapag wala na, wala na para sa Panginoon. Sa akin na lang lahat to. Maganda, bata pa, natuturuan na sila na kahit sa kanilang mga baon, mayroon silang ilalaan man lang, makakaroon ng linggo na ilalagay sila doon sa offering plate. Kasi sinasabi yun para magkapera tayo, pero ito yung aral din ng Panginoon. Na matuto tayo, maaralan na sila, nabata pa sila, alam na nila, magkaroon na sila ng bahagi sa gawain ng Panginoon. Meron ako isang kilalang kabataan, high school, elementary high school, scholar siya. Pag tumatanggap siya ng kanyang allowance, ng scholarship niya, tinatanggap niya 1/3 dun sa allowance niya, di ba 10% lang, kunyari, 100, 10 pesos para sa Panginoon, tithe yun, 10%. Ibigay mo yan sa Panginoon. Hindi sa yan, hindi bibili ng candy yan, hindi bibili ng katindahan yan, sa Panginoon yan, 10%. Dahil tandahan, nakikita mo. Yung 10 piso sa Diyos. So yung kabataan na to, bibigay niya 1/3 ng kanyang allowance. Kaya nung nag-college siya, lumaki yung kanyang allowance. Una niyang tinatanggal yung para sa Panginoon. Nakikita ko, naroon din yung pagbagtas ng Diyos. At mayroon pa akong nakita na naman ngayon na ganoon din. Kahit yung kanilang sa eskwelahan, binibigay na nila. Kasi sabi ko nga, hindi pa naman yan kasi nag-aaral pa kayo. Pero nasa puso nila yun, ibigay na nila yung kanilang ikapo eh. At mayroon akong nakikita behind that na ang Diyos kailanman ay hindi siya natutulog. Hindi natutulog yan. Maaaring sabihin natin
Blessed to give than to receive. Nawalan ka na, blessed ka ba? Yun ang prinsipyo ng Biblia eh, mga kapatid. Tanungin niyo yung mga nagtapat sa Panginoon kung paano minultiply ng Diyos ang lahat ng mga bagay na tumasa kanila. Nung last week yata yung sarili ko, isa sa aming alaga ko, bumili siya ng isda para sa aming hapunan. Tawa ng tawa na depreso, sabi niya. Nakita ko po yung dalawang babae, bilang sila ng bilang sa barya nila. Bumili sila ng dalawang galunggong. Sabi niya ng dalawang galunggong daw sa mangilip. Doon sa nagtitinda ng galunggong. Tapos naawa yata yung nagtitinda. Yung dalawang galunggong, pinamigay na lang. Tuwang-tuwa talaga ba, no? Bibigyan ko na talaga ito sa amin. Oo, sabi ko na talaga. Kaya sabi ko, pinagtatawanan niya yun. Naging karanasan din namin yan eh. Sa Bikutan, 1/4 na tamban. Nang tirasing 1/4 na tamban. Minsan halos ipahingin na halos yung binibigyan din namin. Naranasan namin yan. Kalahating kilong bigas. Susubukan namin yan. Merong nalitas noon na parang naawa na sa amin noon. Minsan merong nagtitinda ng isa doon sa palengke. Minsan pinapadala na kami ng isa. Pero nakita ko talaga na hindi nagkulang ang Panginoon. Mula sa wala, pwedeng magkaroon. Di po ba? Kaya buong buhay ko ina-appreciate yung mga karanasan niyon. Doon sa lugar na yun, at napakarami yung mga sweet memories. Si Ninong Mary, may memories din siya doon. Mayaman tayo sa karanasan. Doon sa lugar ng Bikutan. Na hanggang ngayon, dala-dala natin sa lugar na to. Na yun ang nag-i-inspire sa atin na makita natin kung gaano katapat at kadakilang Diyos yung ating pinaglilingkuran. Hindi natin sasabihin ito dahil ngayon, eto na, ibinigay na lahat ng ating mga kailangan na kaya natin pinasalamatan ng Diyos. Kahit sa mga panahong iyon, pinapasalamatan ko pa rin ang Panginoon na hindi ko nakita na nagkulang siya sa lahat ng mga bagay na yun. Amen. Kaya lagi kong sinasabi sa mga alaga ko, sabi ko nga sa kanila, nung dumating ako dito isang bag na damit yung daladala ko. Ngayon, sabi ko napakabuti ng Diyos, binigyan niya ako ng asawa, binigyan din niya ako ng anak. Kaya nga nung habang kumakanta tayo ngayon, kasi alam niyo ba, kasi kumakanta tayo, talagang umiiyak yung aking puso. Bakit? Kasi ang ganda na ng tugtog na yun eh, hindi ko ba? So, Bikutan kami, pinagtatagal na nila yung tugtog-tugtog kung ganyan. Yung gitara ko noon, yung mananganak na nga lang ako noon, yung linggo na yun, nanganak ako ng linggo, di ba? Habang nagigitara ako, ganun ang ganun yung gitara, eh, tinatadya ka ni Sarah nun eh. So, sabi niya, Mama, ang pangit ng tugtog mo, sabi niya siguro. Nagigitara ako nun eh, gabi ng linggo eh. So, check ng tadya, pala manganganak na ako. Salamat sa Panginoon na naging hindi nagpabaya ang Diyos na i-provide ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kalambahan. At ngayon, mayroong mga lumilitaw na kanina mayroon ng nagitara ditong kumakanta sila at ang ganda na. Ang ganda. Hindi na lang si Brother Francisco ang marunong magitara ngayon. Salamat na pinamanahan na siya. Pinamanahan niya yung aking anak. Nakala ko noon, lalayo ng gusto yung loob niya sa amin. Ngayon, mahal na niya pala yung music. Kasi sabi ng papa niya, kapag gusto mong mag-doktor, sabi niya, talagang gusto niya talaga iiyakan niya yun eh. Na mag-i-enroll na siya. Hindi na ako uwi hanggang matapos ka. Sabi niya, ayaw ko hindi ka na umuwi, gusto ko na umuwi.
Kaya, eto na. Alam ko, mahal na niya ngayon yung music. Amen? Mahal na niya kasi yung mga kabataan, marunong na rin tumuto. Salamat sa Panginoon dahil answered prayer lahat yan. Na maaaring sabihin nila, ito, wala kang bukas dito. May future ka ba dyan? Sa kamay ng Diyos, mayroong future, mga kapatid. Teacher, the noblest profession. Tatanda ka lang dyan, tatandang dalaga ka dyan, tatandang binata ka dyan, sino pa ba yung mag-teacher dyan? But you are molding the mind, the young heart. At lalo pa, maging teacher ka. Sunday school teacher. Na yung mga batang iyan, makikita mo na sila ngayon ay susunod sa iyong yapak at magmamahal na rin sa ating Panginoon. Di ba napakaganda? Aalisin niya yung spirit of fear. Yung espiritu ng katakutan. Kaya sabi niya, perfect love cast out fear. Yung sakdal na pag-ibig ay nagpapalaya ng takot. Eh, huwag kang matakot. Teacher ka lang, isang hamak ka lang ng, ano ba, na driver, nakatulong, pero ang mga anak ng Diyos, dinibless yan ng ating Panginoon. Kaya makita mo dyan, may mga dito, may mga architect yata ngayon yung nag-letrol eh. Mayroon ako narinig, architect, engineer, magiging kapitan, hindi ka barangay kapitan, kapitan ng barko, ganyan. May kapitan ng aeroplano, meron ba? Meron din. Merong piloto, doktor, pwede rin naman maging doktor yung teacher Pwede maging doktor yan. Mag-master ka ng mag-master. Kasi yung mga division superintendent, mga doktor yan. Pwede pa rin matawag na doktor. Kung nabiko ka man na maging doktor ng utak o doktor ng puso o atay, so doktor naman ng utak, di ba? Practice mo na yan, yan. Magiging magaling na technician. Ayan. O, di meron ng taga-kulikot ng ating mga magaganda yung boses yung natin. Yung sa kuryente, ayan. Kumpleto tayo eh. Kumpleto. Basta't lahat ng mga yan, yung parte ng katawan na yan, hindi pagdadamot. Yung kamay niya, hindi niya pagdadamot. Ayaw ko nga. Yung paa, ayaw lumakad. Kundi, lahat yan magpapangsyon. Normal yung katawan na yun, lumalakad ng tama. Amen po ba? Kaya din ng ating Panginoon na mawala yung espiritu ng pagkatakot na yan. Kung tinawag ka sa bagay na yan, eto na, pagiging mo na yan. Malay mo, makapaglapit ka pa ng mga kaluluwa na talagang magmamahal din sa ating Panginoon. Basta't maging matapat ka lang sa Diyos. Sigurado to, mga kapatid, hindi natin binobola yung sinuman. Yan din naman ang pangako ng Diyos sa kanyang mga anak. Meron nga akong nabasa ng kwento tungkol sa isang miyembro sa isang iglesia. Nagmamalaki siya dun sa kanyang pastor. Sabi niya, pastor, sabi niya gano'n, kapag meron akong isang daan na pig, sabi niya, baboy, gusto ko lang yun. Yung 50, bibigay ko sa gawain ng Diyos. Ay, talaga, bibigay mo yan sa Panginoon. Kapag 50, sabi naman yung pastor niya, kapag 50 lang ay, bibigay ko pa rin pastor yung 25 doon, bibigay ko. Tapos sabi ng pastor niya, paano kung dalawa lang yung pig mo? Dalawa lang yung alaga mong baboy. Bibigay mo ba yung isa? Kasi pastor naman, alam mo naman dalawa yung baboy ko eh.
50. At ang sinabi ko, kung meron akong 50 na bago, bibigay ko yung 25. Pero hindi ko sinabi na kapag may dalawa akong bago, ibibigay ko yung isa. Kaya kapag yung isang tao nagmamalaki sila kapag I have thousands of dollars, I have millions, bibigay ko yung kalahati o 1/3 or 1/4 o ano. Hindi totoo yun. Kaya nga sabi niya dito magtapat muna siya dun sa isa. Yung dalawa ko lang ibinigay, yung muna isa ibibigay niya bago tumami yung bagay na yun. Ang mapagtapat sa kaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang panghuli sabi niya, the true spirit of the gospel. Sabi niya sa Romans 1:4, na ipinahayag ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay na mabuli ng mga patay sa makatwid bagay sa Jesucristo na Panginoon natin. Kaya nga ito ipinahayag ng anak ng Diyos ng kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan. Kaya sabi niya, the true spirit of the gospel, it is the holiness of God, modesty in dress, modesty in word, modesty in our action, modesty in our heart. 1 Peter chapter 3, verse 3 to 4. Panguli na po ito mga kapatid. Chapter 3, verse 3. Na huwag kalabas ang kanilang pagayag, na gaya ng pagpapahiyas ng buhok, at pagsusuot ng mga hiyas na ginto, o pagbibihis ng malilingal na damit, kundi ang pagkataong nakatago sa puso na may damit na walang nakiraan ng espiritong mahango at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Ayun pala ang mahalaga Hindi yung magagarang mga damit, mas mga kung ano ng pahiyas ng buhok, na sa panglabas, na nangaakit, kundi ang sinasabi nung panahon na siya ay naging asawa ni Marcos, napakabait niyan Napaka-humble niya. Napaka-simpleng tao niya. Kapag mayroong ka-meeting si senador, siya yung number 1 na Senate President, si Marcos. Nagtatago siya sa kusina. Kasama niya yung mga katulong na nagluluto. Kaya ayaw naman ni Marcos, gusto niya i-display yung asawa niya dahil napakaganda Napakamiss niya noon. Parang inano siya sa doktor na bigyan siya ng pampalakas na loob. Yung nabasa ko na libro niya The Rise and Fall of Marcos. Ngayon, alam niyo yung balita tungkol sa kanya, kung ano na siya. Dati, doon sa pinakasimple yung buhay niya, napakaingin, napakaamo. Kasama pala siya sa 11th most greatest man in the world. 11. Ang 11 siya. Greatest woman. Greatest man in the world. Sa earth. Saklang naman nun. Nasakin. Kaya pinapakita yung mga thousands of shoes. Nabili nila yung the most precious gem in the world Pag-aari ng king ng Persia, 1607. Nabili na yan. Kaya ang tao, kapag nagkaroon siya, hindi siya naging kontento sa buhay na ibinigay sa kanya. Some more and some more and some more and some more. Hanggang sa kamamatayan na niya yung spirit of getting. Akin, akin, akin. Kaya napakaganda. Yung espiritu ng ating Panginoon na maaaring sumahatin, na gagawin kanyang simple. Gagawin kanyang kontento sa lahat ng bagay na kanyang ipinagkakatiwala sa iyo. Hindi ka na mag-worry, free ka na. Hindi ka na mag-worry.
Kung meron ka mang bagong sapatos sa panahon ng pasukan, kung meron ka mang bagong bag, o ano pa man, kung ano na lang yung andyan, pagtatagaan mo yan. Bakit? Sapagkat nasa pagloob yung kagandahan, gagawin niya ng pino ang iyong ugali, gagawin niya mag-humble, bibigyan ka niya ng humble heart, di ko ba? Hindi mo na kayo itataas ang iyong sarili. Hayaan mo ang Diyos ang siyang magtataas sa'yo. Kaya ganyan ang gagawin ng Espiritu ng Diyos. Gagawin niyang mababa ang isang tao. Kailangan sa Panginoon. Humingi lagi ng tulong sa Diyos. A humble spirit of God. Ito ba yung nag-lead sa atin sa umagang ito? Yung Espiritu ng Panginoon, yung Espiritu ng Diyos na siyang magdadala sa atin ng mabuting kawakasan. Yung isang istorya ng isang bata, a 9 years old child na pumapasok sa paaralan, full of faith. Alam niyo yung ginawa niya? Yung nanay, tumawag siya, tinawagan siya ng teacher, sabi niya, mayroong kakaibang nangyari ngayon dito sa aming paaralan tungkol sa iyong anak. Natatakot yung nanay niya, sabi niya. Kasama sila sa isang iglesia lokal, doon sa kanilang lugar, na matapat na tagasunod ng Panginoon. Ano ba yung ginawa ng anak ko? Sabi ng teacher, nagpa-drawing daw siya ng, nagkwento siya ng tungkol kay, sino ba yung pinito niya? Silang gaman sa kasi si Paklong. Doon sa kwento ngayon, pinakita na ng teacher doon, yung parang pagtulong sa kapwa, si Grasshopper at saka si Ann. Anong ginawa ni Ann? Anong ginawa ni Mr. Ann? Nung hinihingahan siya ng pagkain, ang sabi niya, binigay niya, di ba? Nagbigay si Ann doon kay Grasshopper na pasayaw-sayaw ng panahon ng tag-init. Sabi ng teacher, gawan nyo ng ending yung story na to. Dumating ang tag-ulan, silanggam, napakaraming pagkain. At ito ngayon si Grasshopper na yun, kumakapak sa pintuan ni Silanggam. Halos lahat, for all the years, sabi na nagtuturo ako, ang laging ending ng mga ibang mga bata ay ganito. Mr. Ann, ang pagkain ito ay sapat lang para sa akin. Kaya sorry na lang. Sinaraduhan siya ng pinto at si Grasshopper namatay siya. Namatay sa gulo. Ganun yung mga end, yung istorya ng mga bata. Ginawa nila ng climax. Sorry. Yung iba naman, binahaginan niya si Grasshopper at they live happily ever and after. Yung mga love story ending naman niya. Pero itong lalaki na to, yung batang lalaki na to na 9 years old, ang ginawa niya, sabi daw niya, teacher, pwede bang i-drawing mo na lang yung ending ng story? Hindi pwedeng drawing yan, pero gagawin mo muna lang ending yung story ko. Alam niya ang ginawa niya, silanggam daw, sabi niya, silanggam, binigay na lahat ng kanyang pagkain kay Grasshopper at siya ay namatay. Siya yung namatay na walang pagkain. At the end ng kanyang papel, dininawin niya doon yung tatlong group. Yung tatlong group. Si Jesus yung nandun sa gitna. Kaya sabi niya, mayroon akong natutunang lesson sa anak kong ito. Ngayon, sabi niya doon sa nanay. Para si Jesus, binigay niya ang lahat. Di po ba? Para sa atin. Para tayo ay mabuhay. Yan ang ginawa ng ating Panginoon. Ito ba yung Espiritu ng ating Panginoon ay sumasa atin niya? Ibinigay na niya yung kanyang buhay at hanggang ngayon di pa natin tinatanggap siya. Yung Espiritu niyan na malitin sa iyo sa kasalanan, yun pa rin ang ibig mong pagalingin sa iyong puso. At narito lang ang Panginoon, ino-offer na niya yung kanyang buhay. Yung Espiritu ng Diyos na kapag i-open na natin yung ating puso,
sigurado, magka-prosper tayo spiritually. Naranasan niya ng mga nagtapat sa ating Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Tayo naman natin kay Mr. Lea. Tayo manalangin sa mga banal. Salamat, Panginoon, sa muling pagpapakain mo ng ating kaluluwa, Panginoon. Na kung paano pinakita mo sa amin, Panginoon, kung anong espiritu ang lumabagay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagtuturo mo, Panginoon, na kung paano nararapat namin tanawin, Panginoon, ang espiritu maamo kapag bumaba at mapagsunod sa iyong kalooban sa mga oras na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, na binabay niyo po ang gawain na ito sa pamagitan ng inyong banal na espiritu sa aming kalagitnaan, Panginoon. Alam po natin na ang bawat isa, Panginoon, ay kayo po ang kumilos sa bawat puso, Panginoon. Kung sino man po, Panginoon, ang nangangailangan sa inyo, alam po namin na maaaring silang lumapit, Panginoon, sa altar, Panginoon. At Ama, salamat din po sa alipin yung ginamit sa mga oras na ito. Sa libakan, sa Kanya, Panginoon, ang hindi galang sa Kanya, kundi nang galang sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na alam po namin na magagamit po namin itong sandata, Panginoon, sa pakikipagbaka namin sa sandibutan ito, Panginoon. Na sa aming pagpapatuloy, alam po namin sa samahan ng pagbukan ng Panginoon. Ayon sa kanilang Meron bang may karamdaman sa atang kamay? Meron may sakit? Sige po, lumapit na kayo. Pagpray namin kayo bago tayo magwakas sa umaga ito.